Testigo ko ang Diyos. Malinis ang konsyensya ko kung mamamatay ako ngayon. At haharap sa Kanya, haharap ako ng walang kasalanan. Kung talagang sigurado sila sa kanilang mga bintang sa akin, ay bakit hindi nila patunayan sa korte? Ang batas ay mas mataas at mas makapangyarihan sa ating lahat. Sa batas lang ako yuyuko. Pero maski sinong Poncio Pilato riyan, ay hindi ko kinatatakutan. Pati kawawang may bahay ko ay dinamay nila. Ano ang nagawa naming kasalanan? Let us not resort to violence. Wala akong iniisip kundi ang kapakanan ng mga taong bayang aking pinaglilingkuran. Kasinungalingan! Bawang kasinungalingan! Mga kababayan, meron ho akong gustong sabihin sa inyo tungkol sa inyong mayor. Matagal na kayong niloloko ni Mayor Guatlo. Siya ho ay isang mamamatay tao. Siya ang nagpapatay sa aking mga magulang. Iboboto niyo pa ba uli ang isang mamamatay tao? Siya din ho nagpapatay sa kanyang kalaban na si Tuazon. Uy! Sino ang bayan? Paano nakapasok yan dito? Palisin niya! Huwag mo sabihin na hindi mo ako kilala, Edmundo. Kilala mo ko dahil ibinahay mo ko. Mga kababayan, pasensya na po kayo. Huwag kayong makikinig sa babaeng yan. Kung ano-ano talagang pakulo ang naiisip ng aking mga kalaban para siraan ako. Oh, Rachel, kumusta ka na? Edmundo, kung merong mga taong hindi dapat manatili dito sa mundo ay mga taong katulad mo. Kapag may nangyari sa mga magulang ko, makikita mo. Rachel, wala naman akong masamang intensyon. Kaya ako pinakuha ang mga magulang mo para masigurado kung kukontakin mo ako. Lumalayo ka na kasi sa akin eh. Gusto lang naman kitang makita uli. Alam mong, mahal na mahal kita, Rachel. Kilala ko rin po ang mga tauhan ni Mayor Edmundo Guatlo. Sila ang pumatay sa aking kasintahang si Levi, pero ang utos ay nanggaling kay Mayor Guatlo. Siya rin po ang nag-utos kay Levi na patayin ang kanyang kalaban na si Mr. Tuaz. Kapag hindi ako sumunod ay pasisira niya ang aking mukha. Wala akong magawa. Tumigil ako sa pag-aartista at ako'y naging kanyang kirita. Magpapagawa ko ng maraming kopya. Ba't mo ginawa yun? Nakakahiya ka! Ang dami mong dahilan, ang dami mong rason. Keso, kailangan mo pa mag-isip. Ang dami mong keso. Hindi ko akalain magiging ganyan kakasinungaling. Hoy, mali ang iniisip mo ha. Wala ka na sa lugar. Alam ko wala na akong lugar dito. Pero kung sinabi mo lang sa akin na ayaw mo na sa akin, hindi ako magtatagal dito. Hindi ako bubutot-butot sa'yo para aso. Ikaw rin! Dapat sana diretso mo ko. Alam ko totoo, Manuel. Narinig ko usapan yun ni Willie. Alam ko na natuwa ka nung naaksidente ako dahil makakalaya ka sa kompromiso. Alam ko rin na nagdalawang isip ka at natakot ka na baka totoong sumpa. Alam mo ba't ako umalis, ha? Umalis ako para hindi ka gumawa ng kahit anong bagay na labag dyan sa kalooban mo. Ayoko mapilitan ka. Ayoko baka may mangyari pa sa'yo ng dahil sa akin. Ako ang nagsakripisyo para sa'yo. Hindi totoo yan. Huwag mo akong gawing rason para sa pagwawala mo. Umalis ka na. Umuwi ka sa pamilya mo, pare-pareho kayong makikitid ang utak. Ayoko na makita yung pagmumukha mo kahit kailan. Umalis ka na!
Dahil sa pag-aamin ng testigong si Roberto Sagilan, napagpasyahan ng hukumang ito na si Renato Sanchez ay pawalang sala sa kasong pagpatay kay Carlo Chavez. Silensyo! Silensyo! Sa halip bubuksan ang kaso ng Pilipinas laban kay Roberto Sagilan. Session is now adjourned. Excuse me, attorney, but you have some papers to sign. Of course. Mrs. Chavez, anong masasabi niyo tungkol dito Tingin niyo sa ba hindi makatalo ng inaasahan desisyon na nito? desisyon ng korte? Pinapaho ba kayo, Mrs. Chavez? Any comment, ma'am? Aapila ho ba Sir? kayo? Excuse me, Mrs. Chavez? Magsaya tayong lahat! Nabigil na tayo laban sa mga gustong manira sa ating malinis na pangalan! Mabuhay tayong lahat! At mabuhay ang aking anak na siyang magiging susunod yung mayor! Mabuhay! Mabuhay! Sintago! Hello, Ellen. Hindi mo na ako makakauwi ngayong gabi. Aasikasuhin ko ang mga kakailanganin sa pagpapalibing kay Suzette. I hope you understand. I owe it to her. Naintindihan ko, Louie.